Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Dra. Ligaya Santos. Ngayon ay pag-aaralan natin ang paksang ang tatlong pinakamakapangyarihang bitamina para sa pag-iwas sa pagkalagas ng buhok. Kumusta kayong lahat? Ako si Dra. Ligaya Santos, isang espesyalista sa nutrisyon at kalusugan ng buhok. Araw-araw, nakakatanggap ako ng mga mensahe mula sa mga taong nagsasabi na umiinom sila ng hair vitamin supplements, ngunit wala silang nakikitang resulta. Gumagastos sila ng pera sa mamahaling multivitamins, sa mga produktong nangangako ng milagro, at pagkatapos ng mga buwan ng paggamit, patuloy pa rin ang paglalagas ng kanilang buhok o mas malala pa. Kung pamilyar sa iyo ito, gusto kong malaman mo na hindi ikaw ang problema. Ang problema ay malamang na maling bitamina ang iniinom mo o hindi mo iniinom sa tamang dosis. Ngayon, ibubunyag ko sa iyo ang tatlong pinakamakapangyarihang bitamina na umiiral upang ihinto ang paglalagas ng buhok. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga generic na bitamina na maaaring makatulong ng kaunti. Nagsasalita ako tungkol sa tatlong partikular na bitamina na paulit-ulit na ipinakita ng agham na talagang mahalaga upang mapanatiling aktibo, malusog, at gumagawa ng bagong buhok ang iyong mga hair follicles. At ang pinakamaganda sa lahat ay maaari kang magsimulang makakita ng nakikitang resulta sa loob lamang ng 8 linggo. Kung sisiguraduhin mong makukuha mo ang mga bitamina na ito sa tamang dami, sa pamamagitan man ng iyong pagkain o sa matalinong suplementasyon, ngunit bago tayo magpatuloy, gusto kong magtanong sa iyo ng isang mahalagang katanungan. Kasalukuyan ka bang umiinom ng anumang hair vitamin supplement? At kung oo, nakakita ka ba ng resulta? Gusto kong ibahagi mo sa akin sa mga komento dahil alam kong maraming tao ang bigo sa mga produktong hindi gumagana at gusto kong mas maunawaan kung ano ang nangyayari sa aking komunidad. Ngayon, hinihiling ko sa iyo na kung sa tingin mo ay mahalaga ang impormasyong ito, i-like ang video na ito ngayon din at mag-subscribe sa aking channel sa pamamagitan ng pag-activate ng notification bell. Bawat linggo, naglalabas ako ng nilalaman na maaaring magpabago sa kalusugan ng iyong buhok at ayokong makaligtaan mo ang anumang video. Dumako tayo sa unang bitamina at sisimulan ko sa tingin ko ay pinakamahalaga sa lahat. Ang bitamina numero 1 ay ang bitamina D at ito marahil ang pinaka-underrated pagdating sa kalusugan ng buhok. Karamihan sa mga tao ay iniuugnay ang bitamina D sa mga buto at immune system, ngunit napakakaunti ang nakakaalam na ang bitamina na ito ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa siklo ng paglago ng buhok. Ang bitamina D, nagpapagana ng mga receptor sa mga hair follicles na responsable sa pagsisimula ng pagtubo ng bagong buhok. Kung walang sapat na bitamina D, ang mga receptor na ito ay hindi gumagana ng tama at ang mga follicles ay maaaring pumasok sa isang maagang yugto ng pahinga. Kapag ang mga follicles ay nasa pahinga, hindi sila gumagawa ng bagong buhok at ang umiiral na buhok ay kalaunan ay nalalagas ng hindi napapalitan. Isang pag-aaral na inilathala sa British Journal of Dermatology ang sumuri sa antas ng bitamina D sa mga kababaihan na may paglalagas ng buhok at inihambing ito sa mga kababaihan na may malusog na buhok. Ang mga resulta ay nakakagulat. Ang mga kababaihan na may paglalagas ng buhok ay may mas mababang antas ng bitamina D kaysa sa mga kababaihan sa control group. Ang mga mananaliksik ay nagtapos na ang kakulangan ng bitamina D ay direktang nauugnay sa maraming uri ng alopecia. At narito ang problema. Ang kakulangan ng bitamina D ay labis na karaniwan, lalo na sa mga taong mahigit 50 taong gulang. Tinatayang hanggang 40% ng populasyon ng mundo ay may hindi sapat na antas ng bitamina D. Kung nakatira ka sa isang lugar na may kaunting sikat ng araw, kung ginugugol mo ang karamihan ng araw sa loob ng bahay, o kung mayroon kang madilim na balat, mas mataas ang iyong panganib ng kakulangan. Ngayon, tatanungin kita ng isang mahalagang bagay. Nakapagpa-blood test ka na ba upang suriin ang iyong antas ng bitamina D? Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman ginagawa ito at maaaring magkaroon ng malubhang kakulangan ng hindi nalalaman. Sabihin mo sa akin sa mga komento kung alam mo ang iyong mga antas.
o kung ito ay isang bagay na kailangan mong suriin. Ang vitamina D ay mayroon ding anti-inflammatory properties na nagpoprotekta sa mga follicles mula sa pinsala. Ang chronic inflammation ng anit ay isa sa mga pinaka-underrated na sanhi ng paglalagas ng buhok at ang vitamina D ay nakakatulong upang kontrolin ang pamamaga na ito. Bukod pa rito, iminumungkahi ng kamakailang pananaliksik na ang vitamina D ay maaaring makatulong sa paglikha ng mga bagong hair follicles. Isang pag-aaral na inilathala sa Stem Cells Translational Medicine ang natagpuan na ang vitamina D ay nagpapasigla sa mga stem cell ng hair follicle na posibleng makapagpabuhay muli ng mga follicles na naging hindi aktibo. Ang aking rekomendasyon ay panatilihing nasa pagitan ng 40 at 60 ng ml ang antas ng vitamina D sa dugo. Ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng vitamina D ay sa pamamagitan ng paglalantad sa araw. Humigit kumulang 15 hanggang 15 minuto ng direktang sikat ng araw sa mga braso at binti ng ilang beses sa isang linggo. Kung hindi ito posible, isaalang-alang ang suplementasyon ng vitamina D3 na siyang pinakaepektibong anyo. Ang tipikal na dosis ay nag-iiba sa pagitan ng 1,000 at 4,000 international units bawat araw. Ngunit ang pinakamainam ay magpa-blood test at ayusin ang dosis ayon sa iyong kasalukuyang antas. Ang bitamina numero 2 ay ang biotin, kilala rin bilang bitamina B7 o bitamina H. Ang letrang H ay nagmula sa salitang German na haar na nangangahulugang buhok at ito ay nagbibigay sa iyo ng ideya kung gaano kahalaga ang bitamina na ito para sa kalusugan ng buhok. Sa katunayan, ang biotin ay marahil ang pinakasikat na bitamina pagdating sa buhok, kuko, at balat. Ang biotin ay mahalaga para sa produksyon ng keratin, ang protina na bumubuo ng humigit kumulang 95% ng istruktura ng iyong buhok. Kung walang sapat na biotin, ang iyong katawan ay hindi makakagawa ng keratin ng epektibo at ang resulta ay mahina, malutong, at madaling malagas na buhok. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology ang sumuri sa mga kababaihan na may manipis na buhok na umiinom ng biotin supplements sa loob ng 90 araw. Nagpakita ang mga resulta ng makabuluhang pagtaas sa pagtubo ng buhok at kapansin-pansing pagbaba sa paglalagas. Iniulat din ng mga kalahok na mas matibay at mas makapal ang kanilang buhok. Ngunit narito ang isang napakahalagang bagay na kailangan mong maunawaan. Ang malubhang kakulangan sa biotin ay medyo bihira sa mga taong may balansing dieta. Gayunpaman, ang banayad o suboptimal na kakulangan ay mas karaniwan kaysa sa inaakala, lalo na sa ilang partikular na sitwasyon. Sino ang may mas mataas na panganib ng kakulangan sa biotin? Ang mga taong madalas umiinom ng antibiotics dahil ang antibiotics ay maaaring makasira sa bakterya sa bituka na gumagawa ng biotin. Ang mga taong regular na kumakain ng hilaw na puti ng itlog dahil ang hilaw na puti ng itlog ay naglalaman ng protina na tinatawag na avidin na humaharang sa pagsipsip ng biotin. Ang mga taong may problema sa pagtunaw na nakakaapekto sa pagsipsip ng nutrients, ang mga buntis o nagpapasusong kababaihan na may mas mataas na pangangailangan ng biotin at ang mga taong nasa ilalim ng talamak na stress dahil ang stress ay nauubos ang reserba ng biotin sa katawan. Dito, gusto kong magtanong, kinikilala mo ba ang iyong sarili sa alinman sa mga grupong ito na may panganib? Kung gayon, malamang na makikinabang ka sa pagtaas ng iyong pag-inom ng biotin. Ipaalam sa akin sa mga komento kung alin sa mga salik na ito ang naaangkop sa iyong sitwasyon. Ang pinakamahusay na pinagkukunan ng biotin sa pagkain ay kinabibilangan ng nilutong itlog, lalo na ang pula, atay, salmon, mani, buto, abokado at kamote. Kung mas gusto mo ang suplementasyon, ang karaniwang inirerekomendang dosis para sa kalusugan ng buhok ay 2,500 hanggang 5,000 micrograms bawat araw. Ang biotin ay isang water-soluble na bitamina na nangangahulugang
Ang iyong katawan ay nagtatanggal ng labis sa pamamagitan ng ihi. Ang bitamina numero 3 ay ang bitamina E at ito ang may pinakamakapangyarihang ebidensiyang pang-agham pagdating sa mga nasusukat na resulta sa pagtubo ng buhok. Ang bitamina E ay isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa mga cells ng iyong anit mula sa pinsala na dulot ng free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na sumasalakay sa mga cells ng iyong katawan, kabilang ang mga cells ng iyong hair follicles. Ang stress, polusyon, hindi magandang dieta, paninigarilyo, at pagtanda ay nagpapataas ng produksyon ng free radicals. Kung walang sapat na antioxidants upang labanan ang mga ito, ang pinsala ay nagtitipon at direktang nag-aambag sa paglalagas ng buhok. Isang waling tabuan na pag-aaral na inilathala sa Tropical Life Sciences Research ang nagpakita ng mga pambihirang resulta. Hinati ng mga mananaliksik ang 38 kalahok na may alopecia sa dalawang grupo. Ang isa ay nakatanggap ng vitamina E supplements at ang isa naman ay nakatanggap ng placebo. Pagkatapos ng 8 buwan, ang grupo na uminom ng vitamina E ay nakaranas ng 34.5% na pagtaas sa bilang ng mga buhok. Ang placebo group, sa kabilang banda, ay nagpakita ng 0.1% na pagbaba, 34.5% na pagtaas. Iyan ay higit sa 1/4 ng mas maraming buhok sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng vitamina E. Ngunit ang vitamina E ay hindi lamang nagpoprotekta laban sa oxidative damage, pinapabuti din nito ang sirkulasyon ng dugo, kabilang ang microcirculation sa iyong anit. Kapag mas mahusay ang daloy ng dugo sa mga follicles, mas maraming nutrients at oxygen ang nakakarating kung saan kinakailangan. Ang mga follicles na mahusay ang nutrisyon at oxygenated ay gumagawa ng mas malakas at malusog na buhok. Bukod pa rito, nakakatulong ang vitamina E na panatilihing hydrated at balanse ang anit. Ang tuyo at hindi balanseng anit ay hindi kayang suportahan ang malusog na follicles. Ang vitamina E ay nakakatulong na mapanatili ang natural na barrier ng mga langis ng anit, na pinoprotektahan ito mula sa pagkatuyo at pangangati. Ngayon, tatanungin kita ng isang mahalagang katanungan. Alam mo ba na ang vitamina E ay may ganitong napatunayang kapangyarihan para sa pagtubo ng buhok? Ito ay isa sa mga bitamina na may pinakamahusay na ebidensiyang pang-agham, ngunit napakakaunting tao ang nakakaalam nito. Sabihin sa akin sa mga komento kung iniinom mo na ito o kung ito ay bagong impormasyon para sa iyo. Ang pinakamahusay na pinagkukunan ng bitamina E sa pagkain ay kinabibilangan ng mga buto ng sunflower, almendras, hazelnuts, extra virgin olive oil, avocado, at spinach. Kung pipiliin mo ang suplementasyon, ang dosis na ginamit sa pag-aaral na binanggit ko ay 100 milligrams bawat araw ng tocotrienols, na isang partikular na anyo ng bitamina E. Mahalagang pumili ng kalidad na suplemento na naglalaman ng pinaghalong tocotrienols upang makuha ang pinakamahusay na resulta. Ngayon na alam mo na ang 3 pinakamabisang bitamina upang pigilan ang paglalagas ng buhok, gusto kong bigyan ka ng ilang mahahalagang payo upang mapakinabangan ang kanilang mga benepisyo. Una, mas mahusay na gumagana ang mga bitamina ng magkasama. Hindi mo kailangang pumili ng isa lamang sa 3 bitamina na ito. Sa katunayan, gumagana sila ng magkakasama kapag pinagsama. Ang bitamina D ay nagpapagana ng mga receptor ng follicle. Ang biotin ay nagbibigay ng mga bloke ng pagbuo para sa keratin. At ang bitamina E ay nagpoprotekta sa buong proseso mula sa pinsala ng oxidative. Magkasama, lumilikha sila ng isang optimal na kapaligiran para sa pagtubo ng buhok. Pangalawa, ang pagiging consistent ay talagang mahalaga. Hindi mo maaaring inumin ang mga bitamina na ito ng ilang araw at umasa ng milagrosong resulta. Kailangan mong panatilihin ang optimal na antas sa loob ng hindi bababa sa 8 linggo upang magsimulang makita ang nakikitang pagbabago. Mabagal ang siklo ng pagtubo ng buhok at kailangan ng oras ang iyong mga follicles upang tumugon.
Pangatlo, ang pagkain ang pinakamahusay na pinagkukunan. Palagi kong inirerekomenda na kumuha ng nutrients mula sa pagkain muna at gumamit lamang ng supplements kung kinakailangan. Nagbibigay ang pagkain ng bitamina sa mga anyo na madaling kinikilala at sinisipsip ng iyong katawan, kasama ang iba pang nutrients na tumutulong sa pagsipsip. Pang-apat, hindi laging mas marami ay mas mabuti. Ang pag-inom ng megadoses ng bitamina ay hindi magpapabilis ng resulta at maaaring magdulot ng problema. Ang labis na bitamina D ay maaaring maging toxic. Ang biotin sa napakataas na dosis ay maaaring makagambala sa ilang laboratory analysis. Sundin ang mga inirerekomendang dosis at kumonsulta sa iyong doktor kung mayroon kang pagdududa. Panglima, suriin ang iyong mga antas. Bago ka magsimula ng anumang suplementasyon, lalo na ang bitamina D, inirerekomenda ko ang pagpapakuha ng blood test. Nagbibigay daan ito sa iyo na malaman ng eksakto kung nasaan ang iyong kasalukuyang antas at ayusin ang dosis sa isang personalized na paraan. Bago matapos, gusto kong banggitin ang dalawang bagay na maaaring sumisira sa iyong mga pagsisikap kahit na iniinom mo ang mga bitamina na ito. Ang una ay ang refined sugar. Ang labis na asukal ay nagdudulot ng pamamaga sa buong katawan, nagpapataas ng oxidative stress, at maaaring makagambala sa pagsipsip ng nutrients. Kung gusto mong gumana ng husto ang mga bitamina na ito, bawasan ang iyong pagkonsumo ng asukal. Ang pangalawa ay ang mga ultra-processed foods. Ang mga pagkaing ito ay puno ng mga sangkap na nag-aalis ng mga bitamina sa iyong katawan at nag-aambag sa oxidative damage na sinusubukan mong labanan gamit ang bitamina E. Ngayon, gusto kong magtanong sa iyo ng isang huling, napakahalagang tanong. Sa tingin mo, alin sa tatlong bitamina na ito ang pinakakailangan mo? Ang bitamina D dahil hindi ka nakakakuha ng sapat na araw? Ang biotin dahil ikaw ay nasa ilalim ng patuloy na stress? O ang bitamina E dahil gusto mo ang antioxidant protection na iyon? Isulat mo ang iyong sagot sa mga komento. Gustong-gusto kong malaman kung ano ang pinakanakapukaw ng interes sa aking komunidad. Gusto ko ring malaman kung saan bansa ka nanonood ng video na ito. Magaling makakonekta sa mga tao mula sa iba't ibang bansa na may parehong layunin na magkaroon ng mas malusog na buhok. At isa pa, anong iba pang mga paksa na may kaugnayan sa paglalagas ng buhok ang gusto mong saklawin ko sa mga susunod na video? Gusto mo bang pag-usapan ko ang tungkol sa mga partikular na mineral? Tungkol sa mga pagkaing dapat iwasan? Tungkol sa mga routine sa pangangalaga ng anit? Tungkol sa mga hair massage? Napakahalaga ng iyong opinyon sa akin dahil nakakatulong ito sa akin na lumikha ng eksaktong nilalaman na kailangan mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ibahagi mo ito sa isang kaibigan o kapamilya na nahihirapan din sa paglalagas ng buhok. Maaaring ito ang eksaktong impormasyon na kailangan niyang marinig ngayon at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-activate ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang bagong video. Ako si Dra, Ligaya Santos at magkikita tayo sa susunod na video. Mag-ingat ka at alagaan ang iyong buhok. Ang paglaban sa paglalagas ng buhok ay nangangailangan ng komprehensibong pag-unawa at tamang diskarte. Tulad ng natalakay, ang bitamina D, biotin, bitamina B7H at bitamina E ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng buhok. Ang sapat na bitamina D ay nagpapagana sa pagtubo ng buhok. Ang biotin ay mahalaga para sa pagbuo ng keratin at ang bitamina E ay nagpoprotekta laban sa oxidative stress at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Mahalaga ang pagiging consistent. Balansehin ang pagkuha ng nutrients mula sa pagkain at suplemento kung kinakailangan at iwasan ang labis na paggamit ng asukal at ultra-processed foods. Sa pamamagitan ng matalinong paggamit ng mga bitamina na ito, posible ang makamit ang mas malusog at mas matibay na buhok. Maraming salamat. Sana ay naging kapaki-pakinabang ang impormasyong ito para sa inyo.
Salamat sa inyong oras at patuloy na suporta sa aking channel. Inaasahan kong makapagbahagi pa ng mas maraming kaalaman sa inyo sa hinaharap. Ingat po tayong lahat.